Hello there. This is Ori Villanueva, or others call me Lola, Lola Madam. And alam po ba ninyo why we should be praying for our government officials? Uh, Yan po kasi yung sinasabi sa Bible that we should be praying for those who are in authority. Sabi dito sa 1 Timothy 2, sabi niya, I urge them, first of all, that requests, prayers, intercession, and thanksgiving be made for everyone. Ito na po. Para kanino nilalo? For kings. Yan. May king ba ang Philippines? Wala po. Pero meron tayong president. And we should be praying for him. And sabi niya, for kings and all those in authority. Ito na po yung dahilan bakit kailangan natin sila ipanalangin. Sabi dito, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Yun po yung nais ng Lord na ipanalangin po natin para sa ating bansa. You know, our God is a holy God. That's why gusto niya na yung mga ginawa niya, tayo, nilalang niya. 'Di ba? At nilalang din niya po ang gobyerno. Siya po ang nag-initiate kung bakit kailangan meron tayong government and meron pong naghahari o meron pong namamahala sa ating gobyerno. At yan ay dahil gusto ng Lord na tayo ay mamuhay ng may kapayapaan, ng may katahimikan. Ano po? At sabi niya ganon, in all godliness and holiness. Why? Siyempre, ang Diyos na lumalang sa atin, so He is holy. And so we should be holy as He is holy. Ano po? Yun po. Pero meron kasing gumagawa sa ating mga buhay. Sino yun? Di yung diablo na gusto niya na tayo ay masama niya doon sa walang hanggang kaparasan sa impyerno, which is ayaw ng God, dahil gusto ng God na tayo pa ay makasama niya. Ano po? So, dapat po ipanalangin talaga natin ang ating gobyerno. Ano po? Marami kasi sa ating mga gobyerno, sinasabi niya na marami yung may espiritu ng pagkagahaman. Ha? Ano yung pagkagahaman? Di ba? Yung po kasi yung yung mga nagtutulak, yung spirito yun, nagtutulak doon sa mga tao, no? At marami sa ating mga politiko yun, nagtutulak sa kanila para yung mga pondo na para sa ikabubuti, ikaayos na ating pamayanan, napupunta sa kanilang mga bulsa. Di ba? Kaya kailangan panalangin po natin sila. Amen? So, yun po, kailangan, kung di pa po tayo marunong manalangin, sabi naman ng Lord ay, until now, you have not asked anything in my name. Ask and you will receive, and your ano ba yon? And your joy will overflow. Yun, ano po. Hindi naman tayo makakapanalangin na wala si Jesus Christ. Kasi sabi dito na there is one God and one mediator between God and man, and that is Christ Jesus. Bakit si Christ Jesus? Kasi siya yun namatay para sa atin, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Dahil kasi kapag hindi naman natin siya tinanggap sa ating buhay, hindi tayo makakapasok sa presensya ng Diyos, na sa Kanya tayo dapat manalangin. Amen. Ayun, kaya dapat po si Jesus Christ na namatay dun sa krus, para pambayaran yung ating mga kasalanan, dapat nasa atin, tinanggap natin siya bilang Lord and Savior. Kasi kapag nasa atin na si Jesus Christ, we can go up to the throne of God, and where we can find mercy and grace. Di ba? Ayan ho. So, marami tayong verses na nagsasabi talaga na kailangan natin si Jesus Christ para makapasok tayo sa presensya ng Diyos na siyang lumalang sa atin. At siya rin ng gobyerno, nag-institute ba tawag doon, upang mamahala sa atin. Yun po. So, mga kababayan, alam ko,
Nais nyo na ang ating bansa ay umunlad. Nais nyo na ang bansa natin ay maging mapayapa. Ano po? Gusto natin yan para mamuhay tayo ng maayos, no? Hindi katulad ngayon, parang marami talaga naghihirap. Di ba? Kasi nga may mga ganyan eh. Di ba? Maraming mga mga taong gahaman. Gahaman. Word po yan ng Lord, no? Maraming tao sa inyo, ang gahaman talaga, no? Ibig sabihin nun, swapang, sakim, no, greedy, yung gahaman nila. Eh kaya po dapat nilalabanan natin yan, yung espiritu ng pagkagahaman. Amen? So yun po. Kaya dapat po manalangin tayo para sa ating presidente, para sa ating bansa. 'Di ba? Yung China naman talagang gusto nilang sakupin ang lahat. Pero hindi po siya mananalo kung tayo po ay patuloy na mananalangin para sa ating bansa na minamahal at sa ating presidente. No? Nangangailangan talaga yung presidente Ferdinand Marcos Jr. ng karunungan na nanggagaling po sa Diyos. No? Kaya panalangin natin yan. Ayun, so yun po yung dapat natin ipanalangin. Okay? So, ito po ang muli, nagpapaalala si Lola Madam, Lola Madam Villanueva, or Gloria Cagacian Villanueva. Ano po? At see you again. Huwag natin kalimutan, panalangin ng ating presidente at ang ating bansa. So, ito po si Lola Madam nagsasabi na kapag ang Diyos ang ating gabay, kay saya ng buhay. God bless everyone. Bye-bye.